Unti-unting kinain ng kaagnasan si Bronze mula sa kili-kiling tinamaan ng lason. Natalisod siya ng ilang hakbang bago napaluhod ang isang tuhod, kasabay ng malakas na kalabog, tuluyang nawala ng balanse. Ngayon, ang kanyang dambuhalang katawan ay hindi na kayang mag-regenerate. Dahil putol na ang isang braso, naging kakaiba ang anyo ng higanti. Mula sa ibaba, tiningnan ni Dark Tiger ang bahaging tinamaan niya. Hindi na niya maramdaman ang anumang paggalaw mula kay Bronze. Marahil, nagtagumpay na ang kanyang plano. Kailangan lang na hindi na makatayo ang dambuhalang ito, at maituturing ng tapos ang trabaho niya rito. Ganoon na lang, itinuring niyang tapos na. Tiningnan niya ang higanti ng may pag-ungol, tila sinasabing, ang tigas ng ulo mo, kaya eto, mamatay ka. Kapag tinamaan ka ng lason ko, kahit pa ang kinatatakutang kakayahan mong mag-regenerate ay balewala. Kung gayon, sa dalawang higanti, si Hakim na lamang ang natitira. Sa panig ni White Tiger, matapos ang ilang sandali ng kalokohan kasama si Xiaolan, ginagamit na niya ngayon ang kanyang ikatlong mata upang tipunin ang spirit power sa dalawang nagniningning na bola. Sabay itong pinakawalan pasulong, ayon sa direksyon ng dalagita sa kanyang likuran. Ang lakas mula sa kanyang ikatlong mata ay hindi kasing tindi ng mula sa bibig, ngunit kapag isinabay sa haligi ng spirit power na ibinuga ni White Tiger, ang pinagsamang puwersa nito ay sukdulang mapaminsala. Direktang tumama ito sa kaliwang kilikili ni Hakim, na una nang natukoy ni Xiaolan. Tuloy-tuloy ang impact sa loob ng ilang 10 segundo, tila ibinuhos ni White Tiger ang lahat ng kanyang lakas sa ataking ito. Mabilis na nakita ang resulta. Tumigil lamang ang haligi ng spirit power ni White Tiger nang makitang natanggal ang gintong braso ng higanti mula sa katawan nito. Katulad ng nangyari kay Bronze, nawalan ito ng balanse, natalisod saglit, at pagkatapos ay bumagsak ng pad-apa sa lupa. Ikinampay ni White Tiger ang mga pakpak para mapanatili ang distansya, bago matiyak na tuluyan ng hindi gumagalaw ang higanting ito. Kahit na sa panig ni Dark Tiger ay walang Xiaolan para tingnan ang kahinaan, naswertehan din niyang tamaan ang sentro ng enerhiya ni Bronze. Ngayon, ang dalawang higanti ay parang dalawang larwang naubusan ng baterya, nakatindig lamang doon nang hindi makagalaw o makagawa ng anuman sa delegasyon ng Mist Mountain. Hindi makapaniwala ang dalawang gagamba na ganoon kabilis nagbago ang sitwasyon. Dapat malaman na ang mga higanti ang mga hari ng lugar na ito, pero natalo na sila ng mga halimaw mula sa Mist Mountain. Ang kasamang gagamba, na may mukha ng tao sa likod, ay mas kalmado. Sumagot ito sa kasama, hindi pa tapos dito. Oh, bumagsak na ang dalawang higanti, pero bakit aktibo pa rin ang mga alipores nila? Hindi tulad sa panig ng dalawang malalaking boss na sina Bronze at Hakim na natapos na, sa panig ni na Poison Spider at Porcupine, nahihirapan silang umatake sa napakaraming kalaban. Lahat ng mga skill na kanilang pinapakawalan ay kailangang mga atake na tatama sa maraming target ng sabay-sabay, dahil ang mga Ice Spider ay dumarami lang at mas nagiging mabangis, hindi tumitigil kahit isang saglit. Sa panig ng Tiger Pack, hindi rin nalalayo ang sitwasyon. Habang dumarami sila, mas marami ring Ice Spider ang sa kanila'y nakatuon. Tinawag lang silang Ice Spider dahil sa pagkinang sa kanilang likod, ngunit sa katotohanan, ang mga iyon ay purong metal na pinakinis hanggang common tab. Hindi na nila kailangan ang ungol ng higanti, kusa silang dumarating ng kawan-kawan sa napakaraming bilang. Ang mga tigre, na walang mga skill tulad ng pagpapakawala ng tinik o lason gaya ng mga gagamba at porcupine, ay gumagamit lamang ng pisikal na lakas at ng dami ng kanilang grupo para lumaban. Ang gagambang may berdeng balahibo ay lumabas pa ng kaunti para obserbahan ang sitwasyon. Ngumisi ito nang mapansin na ang signal para sa pag-atake ng mga metal na gagambang ito ay hindi naman pala nagmumula sa dalawang dambuhalang higanti. Malinaw na malinaw, kahit ang mga hanggal ay madaling mahuhulaan ito dahil sina Bronze at Hakim ay napawalang bisa na. Ang signal na nag-uutos sa mga gagambang ito ay nagmumula pala sa isa pang block ng metal, na nasa mas malalim pang bahagi nitong metal world. Bagamat medyo iba ang sitwasyon sa inaasahan, ang gagambang may mukha ng tao na ito ay tuwang-tuwa pa rin. Mas mainam nga ito,
Ngayong abala sila sa pakikipaglaban sa mga metal na iyon, ito na ang tamang pagkakataon para makuha natin ang dambuhalang tansong elepante na nasa harap natin. Ang tinutukoy nila ay si Bronze na nanigas na sa harapan. Hindi malaman kung bakit tinawag itong elepante o higanti, ngunit mukhang iyon ang tawag ng mga taga rito. Habang nag-uusap, lalong lumakas ang tawa ng dalawang gagamba. Pagkatapos nating makuha, gagamitin natin ang pamamaraan ng pagtakas sa lupa para ilipat ito sa ibang kontinente, at tapos na. Ang dambuhalang mukha sa likod ng gagamba ay bumungis-ngis. Nang malakas, puno ng kasiyahan. Magaling na ideya yan. Sige, ganoon ang gawin natin. Nagtawanan sila ng malakas sa sobrang tuwa, hindi nila namamalayan na sa kanilang likuran, lumitaw na ang isang aura ng pagpatay. Ang nakamamatay na titig ni Chingang ay nakatuon sa kanila. Nagbukas siya ng bibig para magbanta, kasabay ng pagpaparamdam ng kanyang presensya, tingnan muna natin kung may buhay pa kayo para gawin yan. Paglingon pa lang nila, agad na silang nabalot ng matitibay na baging na gawa sa lupa mula kay Chingang, itinaas sila ng mataas. Ang lupa rito ay may halong elementong metal kaya't ito'y kulay pilak na may kahalong abo. Ngayon lang naging malinaw ang kanilang anyo, isang gagambang may mukha ng tao sa likod at isang halimaw na tila butiking may mukha ng tao. Dahil sa kanilang nakapangingilabot na anyo, walang balak si Chingang na makinig sa anumang mapanlinlang na salita mula sa kanila. Mabilis na umabot ang mga baging para busalan ang kanilang mga bibig. Kahit anong ungol o pagpupumiglas nila, hindi niya ito pinansin. Bago pa man siya dumating sa lugar na ito para sa pananakop, natural na narinig na ni Chingang ang tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa Metal World. Ang paraan niya ng pananakop noon pa man ay ang paggamit ng napakalakas na puwersa para supulan ang lahat, kung sino man ang hindi susunod ay iniimbitahang magpaliwanag sa impyerno. Walang dahilan para magpabago ng isip dahil lang sa dalawang halimaw na ito. Ang mga baging nagawa sa lupa ay mabilis na tumigas, naging parang dalawang tuyong puno na mahigpit na humahawak sa dalawang halimaw sa itaas. Nagmamasid si Chingang sa paligid upang tingnan kung makakatulong siya sa mga kasamahan sa ibaba, ngunit mukhang maayos naman ang lahat. Dahil marami ang mga tigre, ang pakikipagsagupa sa mga metal na gagamba ay hindi naman ito gaanong kahirap. Naririnig pa rin ang kanilang mga sigaw at ungol sa ibaba. Bigla, ang lupa sa paligid ay marahas na yuminig. Pinakamalinaw na ang dalawang kulay abong bundok ay biglang umangat at bumagsak ng hindi normal. Kanina lang ay magkapatong sila, bumubuo ng isang mataas at isang mababang hanay ng bundok, ngunit ngayon ay pareho nilang dinadaganan ang kagubatan sa ibaba. Nakita ni Chingang na hindi maganda ito kaya't sumigaw siya ng malakas para bigyan ng babala ang lahat, gumuho ang mga bundok. Ngunit hindi ito natural na pangyayari. Ang pagguho ng bundok ay para magbigay daan sa isang napakalaking bagay na kasalukuyang lumilitaw. Ang bagay na ito, na may tatlong mata, ay biglang sumulpot sa likuran mismo ng dalawang higanti na napabagsak na. Ang laki nito ay ilang beses na mas malaki kaysa kina Bronze at Hakim. Bawat paggalaw nito ay nagpapayanig sa lahat sa paligid. Mula sa likod ng nabiyak na bundok, isang malaking tipak ng bato na puno ng kakaibang mga disenyo ang lumitaw kasabay ng malakas na ugong. Makapal na usok ang pumailan lang mula roon, hindi malinaw kung anong uri ng bato iyon na may disenyo. Ngunit kasabay ng hindi pangkaraniwang paggalaw nito, napagtanto ni Xiaolan na hindi iyon bato. Sa kaloob-looban ng mga matatarik na bundok na metal at bato, ay isang halimaw na ang buong katawan ay nababalot ng lava. Ang mga ugat ng apoy ay tumatakbo sa buong katawan nito mula ulo hanggang balikat, paa at kamay, na nagbibigay dito ng anyong lubos na naiiba sa mga higanteng katatalo lang ng mga halimaw ng Mist Mountain. Itinapak nito ang isang paa paarap, at agad na nakita ang dambuhalang laki nito na dinaig sina Hakim at Bronze para lamang silang dalawang puno na palamuti sa harap ng isang napakataas na gusali. Paano pa kaya si White Tiger at ang iba pang mga halimaw na tila mga walang kwentang tuldok sa harapan nito? Tunay ngang isang final boss na may ibang itsura. Bukod sa dambuhalang katawan, ang higanting ito ay may tatlong mata at isang bibig na umuungol. Paglabas pa lang, bamukha na ito ng malaki para magpakita ng lakas. Ang ungol nito ay nakapangingilabot at nagdulot ng panginginig,
umalingaw sa buong lugar ng Metal World. Kahit na binusalan na, ang butiking may berdeng balahibo ay sumigaw pa rin sa matinding takot, siya na. Progenitor Anes. Ang katabing gagamba ay nanginginig sa takot, hindi ako makapaniwala, nagising nga siya. Pero syempre, walang halimaw na nagngangalang Progenitor Anes, mga kaibigan. Siya ang Progenitor of Iron, ngunit dahil nakabusal ang bibig, narinig lang ni Chingang ang kakaibang pangalan. Napatanong si Chingang, ano raw? Tweety Eldit, hari ng puwet o ano? Marahil nalaman ng higanting ito na nabastos ang pangalan niya, kaya tila nabaliw ito at umungol ng napakahaba, na tila parehong naghahamon at nagbabanta sa lahat ng halimaw na pumasok sa teritoryo nito. Ang ungol ay may taglay na napakalakas na puwersa, ilang tigre ang nadulas at napatalsik pa atras dahil dito. Hindi kayang harapin ng Tiger Pack ang final boss na ito. Mabilis silang nagbigay daan sa dalawang nakatatanda, Hyanlon, si Dark Tiger at si White Tiger. Na ngayon ay lumilipad ng diretso patungo rito. Sa pagkakataong ito, hindi na siya gagamit ng hanggal na paraan ng pagsuwag. Lumipad si White Tiger sa ibaba mismo ni Dark Tiger, at sabay silang bamuka ng bibig para lumikha ng dalawang napakalakas na haligi ng spirit power, pinaputok ng diretso sa halimaw. Bawat isa ay nagpakawala ng isang atake, umaasang mapuksa ang progenitor. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mga haligi ng spirit power, na ganoon kalakas, ay tumama lamang sa dibdib ng halimaw na parang liwanag na tumama sa isang salamin. Tumalbog ito pabalik bilang dalawang haligi na buo pa rin ang laki. Ang pinagtamaang bahagi sa dibdib ng progenitor na ito ay nag-iwan lamang ng dalawang bahagyang marka ng pagkakasunog, na mabilis ding naglaho. Kung hindi dahil sa kaunting usok na umuusbong, iisipin mong hindi man lang ito inatake. Parehong napanganga ang dalawang tigre, hindi makapaniwala na isa sa kanilang pinakamalakas na atake ay walang anumang epekto sa halimaw na ito. Lalo na si Dark Tiger, na ang skill ay may halong napakatapang na laso na ginagamit para mangagnas, tulad ng ginawa niya kay Bronze kanina. Ngunit pagtama nito sa metal na balat sa dibdib ng halimaw, hindi man lang ito kumapit kahit kaunti. Namutla si Xiaolan sa takot. Ang lakas ng isang ito ay nasa ibang antas kumpara sa dalawang mas maliit kanina, tiyak na lagpas na ito sa extraordinary rank 3. Kahit tumingin gamit ang tuhod, malalaman mo. Matapos matanggap ang atake, ang halimaw na ito ay mabilis na naghanda para gumanti. Ang bibig nito ay bamuka ng pagkalaki-laki hanggang sa umabot sa dibdib, naging isang dambuhalang butas na naglalabas ng liwanag na parang isang maliit na araw. Mas tamang sabihin, iyon ang saganang spirit power na tinipon nito para maging isang bola. Tila sinasabing, kaya niyong gumamit ng spirit ball? Aba, kaya ko rin, mga tol. Nakita ni Xiaolan na hindi maganda ito at dali-daling sumigaw sa likuran, lahat, umatras. Mabilis, kapag nataman tayo nito, tiyak na patay. Isang nakabibinging yugong ang kasunod na narinig. Ang haligi ng liwanag mula sa dibdib ng higanti ay sumirit palabas, bumaybay sa napakahabang distansya. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni na White Tiger at Dark Tiger, patunay sa nakapangingilabot na lakas ng haliging ito. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay ang nakapangingilabot na bilis nito habang papalapit. Dumaan ang liwanag na ito ilang metro lamang sa ilalim ng mga paa ni White Tiger, tinupok ang isang napakalawak na lugar sa Metal World. Wala itong pakialam kung kakampi o kalaban ang nasa ibaba, tinupok nito ang lahat para maging pantay. Sina Poison Spider at Porcupine na magkatulong noon ay mabilis na tumalon sa magkabilang panig para umiwas. Tanging ang mga metal na gagamba na nagkukumpulan at hindi nakahiwalay agad ang naabutan, at naging abo sila sa mismong harapan ng mga nakaligtas. Ang skill ay nag-iwan ng isang napakalalim na marka, na kung titingnan mula sa itaas ay parang isang likas na bangin. Inararo nito ang lupa sa lugar na iyon hanggang sa lumubog ng ilang 10 metro, matagumpay na hinati ang Metal World sa dalawa. Kaunting usok ang nananatili sa itaas, nagpapalabo sa tanawin. Si Porcupine, na nasa isang panig ng bangin, ay napagtanto na kaitatakas lang niya sa kamatayan.
Pumikit siya at tumalon papalayo hanggat kaya niya kanina, hindi niya akalain na pinagpala siya ng mga ninuno at lumapag wala pang 2 metro mula sa gilid ng bangin. Ngayon, nakatingin pa rin siya pababa na nanginginig pa rin hindi rin nalalayo ang kalagayan ni Poison Spider sa kabilang panig. Tumingin siya sa paligid, masaya na nakaligtas ngunit labis na nag-aalala, napapapunas ng pawis habang nagtatanong sa mga kasama, Diyos ko. Paano natin ito matatalo? Masyadong malakas ang demonyong ito. Isang skill lang nito ay sapat na para walisin ang buong lugar. Anong daan pa ang nalalabi para sa mga kasamahang halimaw? Alam nila ito, ngunit hindi sila maaaring dumating dito para lang sumuko. Muling lumipad sina Dark Tiger at White Tiger, susubukan ulit para makahanap ng kahinaan ng higanti. Mahigpit na nakakapit si Xiaolan sa balahibo ni White Tiger, patuloy na nagbibigay lakas ng loob sa lahat, huwag kayong matakot. Magsalitan tayo sa pag-atake para ubusin ang spirit power ng kalaban. Kapag walang spirit power, isa lang itong walang silbing bloke ng bakal. Alinsunod sa utos niya, susundin ng mga halimaw ng Mist Mountain ang laro na, matagal na kagat ng langgam, pati elepante mamamatay. Bagamat alam nilang mas malaki ang panganib, wala nang ibang paraan. Bigla, mula sa likuran ng lahat, narinig nila ang isang kalmado at pamilyar na boses ng kung sinong bagong dating, sige na, kayo naman ang umatras. Maingat na lumingon si Xiaolan para tingnan kung sino iyon na nagsasalita ng may kayabangan. Wala siyang natanggap na balita na darating si Divine Tree dito, ang misyong ito ay ipinagkatiwala sa mga tigre. Ngunit sa kanilang likuran, tunay ngang si Divine Tree sa anyong tao halimaw. Si Yuziyo ay lumapit sa likuran ni White Tiger, hindi malaman kung kailan pa. Kalmadong inanunsyo ang isang bagay na alam na ng lahat, nandito na ako. Mabuti na lang at dumating siya. Kundi, dahil sa agwat ng antas dito, siguradong mapupuruhan ng husto ang mga halimaw.